Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Lian Orizal from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 27 verse 1 and 2. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa maikling panalangin sa Panginoon. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, Ama, salamat Panginoon sa araw na ito, Lord, ka na yung binigay sa amin. At salamat rin, Panginoon, sa buhay na yung pinagkaloob sa amin sa lahat, O Diyos, na yung biyaya, Panginoon, na yung pinagkakaloob sa inyong mga anak. At dinadalangin ko po, Panginoon, ang yung pagkilos, Panginoon, sa umagang ito sa amin. At humihingi po kami ng pangunawa sa inyo, Panginoon, upang lubusan po naming maintindihan ang iyong salita, Panginoon, na yung ibabahagi sa amin ngayong araw. Ikaw na po ang manguna sa amin, yung banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin sa pagtalakay, O Diyos, ng iyong salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging mong pangalan naming Panginoong Yesus. Amen at amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay pinamagatan po, When a man consecrates certain persons to the Lord with a vow. At ang scripture text po natin ay matatagpuan sa Leviticus chapter 27 verse 1 and 2. Atin pong basahin, The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, If anyone makes a special vow to dedicate a person to the Lord by giving the equivalent value. Sa Tagalog po, sa ESND version, inutusan ng Panginoon si Moises. Sabihin ito sa mga Israelita, kung ang isang tao ay nihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata, ang taong iyon ay maaari pang matubos sa panatang iyon. Sa ating po pagpapatuloy sa pagbaybay sa Leviticus chapter 27 verse 1 and 2, ito po ay isang bahagi ng banal na kasulatan ng Panginoon, particular sa aklat ng Leviticus sa Lumang Tipan. Ang bahaging ito po ay bahagi ng mas malawak na context ng mga regulations at laws na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ito ay may kinalaman sa konsepto ng pag-aalay ng mga tao o ari-arian sa Panginoon sa pamamagitan ng isang pangako o panata. Sa mga verses po na ito, pinag-utos ng Diyos kay Moises na ipabatid sa mga Israelita ang mga patakaran hinggil sa pag-aalay ng mga tao sa Panginoon sa pamamagitan ng pangako, mga vows o panata. Karaniwang kasama rito ang pagtukoy ng tiyak na halaga sa salapi para sa taong iniaalay na ito'y ibabayad bilang isang uri ng handog sa santuaryo. Ako po ay may apat na pangunahing naunawaan sa punto po sa Levitico. Una po rito ay ang special na panata. Ito po ay ang bahagi na tumutukoy sa mga individual na gumagawa po ng special vows upang ihandog ang isang tao sa Panginoon. Ang pag-aalay na ito ay maaaring may special po na layunin o bilang isang kanila pong devotion sa Panginoon. At ang pangalawa po ay ang katumbas sa halaga. Bahagi ng pangako ay ang pagtukoy po ng katumbas na halaga sa pilak para sa taong iniaalay. Ang halagang ito ay tinutukoy batay po sa edad at kasarian ng tao. At ang pangatlo ay ang sakop ng edad. Binabanggit sa bahagi po na ito na ang pag-aalay na ito ay may kinalaman sa mga lalaki na nasa edad na 20 hanggang 60 taon. Magkakaiba ang mga halaga na itinakda batay sa mga iba't ibang grupo ng edad. At ang pang-apat po ay ang pilak ng santuaryo. Ang halaga ng taong iniaalay ay dapat itakda batay sa pilak ng santuaryo. Ito ay isang pagsukat na ginagamit para sa mga handog at sakripisyo sa tabernacle o templo po. Ang layunin ng bahaging ito at ang mga kaugnay na regulasyon sa ating pong nabasang teksto ay magbigay ng mga gabay sa mga Israelita hinggil sa kung paano tuparin ang mga pangako at mga panata na kanilang maaring gawin o banggitin sa Diyos. Particular po na kapag sila ay nag-aalay ng mga tao o ari-arian sa ating Panginoon. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagtupad sa kanilang mga pangako sa Panginoon at ang pagsunod sa mga batas na ibinigay ng Diyos at handog na inilarawan sa kautusan ni Moises. Sa kabuuan po, ang pagtupad ng pangako ay may malalim na kahalagahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito'y nagpapakita ng ating integridad sa respeto sa Diyos at pagpapabuti po ng ating relasyon sa ating kapwa at lalo na sa ating Panginoong Diyos. Ang mga pangako natin sa Diyos ay nagpapalakas po ng ating pananampalataya at relasyon, devotion sa ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ang pagiging tapat sa ating mga pangako ay patuloy na may mahalagang papel sa pagpapabuti po ng ating buhay. At sa pagtatapat
pagtatapos po natin, nais ko pong iwan ang Roma chapter 12 verse 1. Binabanggit po doon na, kaya't mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos sa atin, ay pinauubaya ko sa inyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong tunay at marapat na pagsamba. Sa ating pong nabasa, ito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalay ng ating sarili sa Diyos bilang isang buhay na handog. Sa ating pong nabasa, inikaya tayo na gawin ito bilang pagsamba sa Diyos. Pinapakita nito ang tamang pagsamba ay hindi lamang nakasalalay po sa service natin, kundi mas malalim po dito. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ating sarili at buhay sa Diyos ng buong puso at malugod na pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag tayo po ay nag-aalay ng ating sarili sa Diyos, ito po ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pasasalamat sa Kanya para sa Kanyang biyaya at habag sa ating buhay. Pinapakita nito ang ating dedikasyon at pagsunod sa Panginoon na naglalayon rin po na maging banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa panghuli pong bahagi, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, Ama, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa devotion, Lord, na iyong binahagi sa amin tungkol sa pangako, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lubos na maunawaan ang kahalagahan nito, Panginoon, para po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami magampanan ang aming mga naipangako, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maalala ang mga ipinangako po namin, Panginoon, na sa ganun, O Diyos, ay magampanan po namin ito at magawa, Panginoon, maisa katuparan, maging tapat sa aming mga pangako. Salamat po sa mensahe po na iyan. At ngayon, Panginoon, dinadalangin ko po na sa araw po namin na ikaw na po ang manguna, ikaw na po ang mag-lead sa araw namin, Panginoon. Ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong mga pinapagawa sa amin ay siya pong mangyari, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ikaw po ang magbigay kalakasan sa amin sa araw na ito. Ikaw na po ang magbahagi sa amin ng lubos mong kagalakan, Panginoon. At sa lahat man ng kaming pagkaabalahanan, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa aming puso, Panginoon, na hawak mo ang bawat sandali ng aming buhay, na ikaw po ang magpapatagumpay sa amin sa araw na ito. Binanggit po yan, Panginoon, sa inyong salita na ikaw si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Kaya Lord, niaalay po namin ang araw namin sa iyo. Ikaw po ang magbigay, magpatagumpay sa bawat isa sa amin mga gampanin ngayong umaga, Panginoon, at sa buong araw. Ikaw po ang mag-ingat sa amin at maggabay, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin. Sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pagdakila at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan po natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.